Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Diyos, kay dakila niya. Dakilang walang kapantay noon, ngayon at kailanman. Bakit niloob niyang mangyari ito? Ang kayo'y umawit ng hindi pare-parehas kung papaano. Yan ang patotoo ng Ama. Kapag walang naglilid o naglilider baga, nagtuturo, sadyang hindi nyo alam kung ano ang susundan nyo. Sadyang hindi nyo alam kung titigil ba kayo o susulong ba kayo. Kaya't kung pagninilayan ninyo, pinasilay din ang katotohanan. Alin ang mas mainam? Mayroong tutugtog na susunod kayo o wala? Gaano man kaganda ang tinig nyo, may maganda bagang maririnig kayo? Wala. Yan ang katotohanan. Kapag ang Amang sinundan nyo sa mabuting dulot niya, mga kaloob niya ay makabubuti kanino man at tunay na pasisilay niya ang kagandahang loob niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Ipagpaumanhin po ninyo sapagkat sila ay aawit dun sa napakabuti ng Ama. Bago yaon, binawian ng buhay. Kailan lamang po iyon naging choir? Bago lang. Ilang buwan lang siya na nakikisama, subalit natanggap niya ang kadakilaan ng Ama. Tanggap na tanggap niya ang pagpanaw niya, magaang-magaan sa loob niya. Yan ang sinasabi ng Amang ipaghahanda niya, yung mga taong sa kanya'y kumilala. Alam niyo po, napakaganda ng kamatayan niya. Tinunguhan siya at pagkatapos ay sinabi sa mga anak niya, sige anak, kausapin niyo ang magulang niyo, mangako kayo sa kanya, magsabi kayo ng ganito at ganyan ang maparinig niyo sa kanya. Bagamat di niya na kayo nakikita, di niya na kayo matititigan sapagkat yung kanyang mata ay apektado na ng cancer niya. Subalit, napakaganda ng pagsasaayos ng Ama. At yan po ang kaloob ng Diyos, ang kaloob ng Espiritu. Ang sino mang anak niyang sa Kanya ay nakipagtotoo. Tamang nagkasakit sapagkat yun ang karapatan ng taong kamtin at kalooban ng Ama. Sa pagbawi ng buhay ay may mga dahilan at kaparaanan siya. Ngunit napakasarap, yaong bawian ka ng buhay ay nakahanda ka. Nakapagsisi, natanggap mo siya, nakilala mo siya, naramdaman mo siya, nahandugan mo siya, at malaya ka. Nalilisan sa lupa na magaan sa iyong kalooban, payapang iyong kaisipan, at maging ang iyong mga pamilya ay naihanda at naisaayos. Kaya't lumuluha man ang kanyang mga anak na nagsasabing, Mami, wag niyo po kaming alalahanin. Subalit, naihanda sila ng Ama sapagkat sila ay pinatatag din niya. At yan ang Ama. Kung masusumpungan niyo lamang, wala pang kinalinga ng Espiritu na lumisa na ang kanyang mga anak ay mga nagsisisigaw dahil sa lungkot, dahil sa gulo, kundi payapa, sapagkat naunawaan nila na ang buhay ay may hangganan, sapagkat naunawaan nilang sadyang ganyan ang buhay may wakas, sadyang ganyan ang buhay takda-takda. Kayo man, kung papaano nauna ang inyong kapwa, kayo rin mangyayaris ang katulad sa kanila, nagbalik ka sa alabok. Sapagkat nagmula sa alabok ang tao, magbabalik sa alabok. Ang pinakamahalaga, bago ka magbalik sa iyong pagkaalabok, bago ka magbalik sa iyong pinagmulan, ang iyong Ama na bumuhay ay nakilala mo, nadama mong lubos, natanggap mo upang sa piling niya ay patuloy ka ng manahan na hindi pansamantala lamang katulad ng sa sanlibutan. Kundi kapag siya ang nakasama mo sa kaharian,
doon ka na mananahan sa buong panahon. Kaya't may kamatayan upang maibigay ang buhay na walang hanggan. At hindi ito kakamtan ng mga taong nabubuhay sa lupa, sapagkat dito man may langit na rin. Dito man may luwalhati rin. Dito man mayroong kaginhawahan kapag nasumpungan ng Ama. Bakit? Sapagkat kapag nasumpungan at nakilala ang Ama, para ka nang nasa langit na payapa ang isip at damdamin mo, masaya kayo. Maligaya kayong nagkakaisa at nagkakaunawaan. Sapagkat nakilala niyo siya sa kanyang mabuting panuntunan, sa kanyang magandang halimbawa, sa kanyang pagmamahal at kabanalan. Kaya't ang lahat ng nakakakilala sa kanya ay tuwirang nasasabing, buhay na buhay ang Diyos. Buhay nga ba ang Diyos? Kaya kung sa unang buhay ay hindi mo siya nakikilala, nang nakilala mo siya'y makipagtotoo ka at mapapatotohanan niyang siya'y buhay na buhay. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang espiritu, patuloy na inuulat, pinapahayag, inihahatid at pinahahatid ang tunay na marapat. Muli kay San Pablo sa sulat sa mga taga Galacia. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu. At ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangangalo niya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, pagsiselos baga, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya. Yung walang taros na pagsasayang tinatawag, yung walang humpay na kasiyahan na wala na sa lugar. At iba pang tulad nito, binabalaan ko kayo tulad noong una. Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo, Jesus, ang likas nilang pagkatao, kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin. Kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Huwag tayong maging palalo, palaaway, at mainggitin. Maliwanag na sa tuwina ay pinapaliwanag sa harapang ito upang marinig ng mga naririto at sa iba't ibang dako sa panig ng daigdig kung saan may mga nagbabatang nanunood sa gawain ito at nakikinig ng mga mensahe.
Iba ang gawa ng Espiritu Santo sa gawa ng laman. Iba ang layunin ng Espiritu Santo sa gawa at layunin ng tao. Kaya't paano mo mapapatutuhanang ika'y pinaghaharian ng Espiritu Santo sapagkat ika'y lingkod, ika'y tagasunod, ika'y kumikilala sa Diyos Amang tinatawagan mo at sinasamba. Kung ang sa dating buhay mo nang di mo pa kilala at nang nasabi mong nakilala ko ang Diyos, walang naiba. Sa makatwid, napapatotohanan ng taong kumilala at tumanggap na sa Ama na siya nga ay nasa ilalim na ng kanyang paghahari at nasa ibabaw na ng kanyang katauhan ang Espiritu niya. Ang mga dating ugali niyang pangtao, ang mga dating layunin niyang pangtao, ang mga dating mithiin niyang katauhan, na hangarin ng laman, yaon ay nangamatay nang dahil ang nabuhay ay ang layunin ng Espiritu na tinanggap nila. Kaya katakataka, hindi kayang paniwalaan ng kapwa nila. Nang dahil hindi nga nila alam kung papaano ang pagbabago, dahil nasa sanlibutan pa sila at nananaig pa ang laman. Kaya't dito napapatutuhanan ng gawang espiritual na iiba sa gawa ng tao. Kaya't huwag kang manindim kapag nang dahil sa mabuti mong gawa, nang dahil sa naiiba mong gawa, nang dahil sa mabubuti mong salita, nang dahil sa naiba mong salita, hinamak ka naman ng kapwa. Kinutya ka ng kapwa. Hinuhusgahan ka ng kapwa, pinagtatawanan ka ng kapwa, hinahamak ang iyong gawa sapagkat hindi nila maunawaan. At yaon ang patutuong nabuhay na sa iyong espiritu at pinakipaglaban mo ng totoo nang dahil batid mo ng totoo dahil ika'y nasa espiritu na, hindi na sa sanlibutan. Namatay na ang pagkatao mo na layunin, hangarin, mithiin, damdamin, kaisipan mo'y buong-buong nasakop ng Espiritu Santo sapagkat nang tanggapin mo, nakapanahan siya sa iyo. Subalit kung manakanak ay mabuti ka, manakanak ay kay ganda ng gawa mo, manakanak ka ay kay bait mo, pagkatapos, ang kabaitang yao'y naglaho, patotoo, panandali ay sumayong banal na espiritu, pagkatapos na naig na naman ang iyong pagkatao. Kung ikaw na may matalinong tao at hangad mo'y kaligtasan ng kaluluwa mo, mas mimithiin mo pa ba ang balikan mo ang dating ikaw? Mas nanaisin mo pa bang ang balikan mo ang dating gawi mo? Paano mo nakilala ang Ama? Paano mo natutunan siya? Paano mong pinaglaban siya? Paano mong naramdaman siya? Paano mong kinilala siya? Yamang nakilala mo't nadama, patotohanan sa pagkakaiba ng nangyarit na ganap sa pagkatao mo. Yaon ang pawang katotohanan, mga mahal. Kaya't ang hindi puspos at hindi mapaghari ang lubos dahil nagugulo pang isip, nang dahil nalilito pang isip, nang dahil pabago-bago ang isip, nang dahil pabago-bago ang gusto. Hindi mapanaig ngayon ang gusto ng Ama sa kanya. Alam niyang sabihin, di niya kayang gawin. Yaon na nga ang gusto ng aking katawan, na gawin ko yaon, baguhin ko ito, sundin ko iyon, ngunit hindi kaya, sapagkat ang laman ay walang kakayahan na gumawa ng pang-espiritual na mga gawain, sapagkat patotoo, iba ang laman sa espiritu. Kaya't ang mga nakatutupad, nakagagawa ng layunin at kalooban ng Ama,
magalak, magpasalamat, mapuri, at kapuri-puri niyang sambitin ang Ama, sapagkat nanaig ang Kanya at di ang Kanyang katawan lamang. Sapagkat batid naman ng Ama kung sino ka't ano ka na anak niya, dahil Kanya ka at sa Kanya ka nagmula, Siyang nagbigay buhay sa iyo. Kaya kilala Kanyang marupok, kilala Kanyang mahina, kilala Kanyang mapag-alinlangan. Kaya't patuloy naman niyang ibinabahagi ang Kanyang kakayahan at lakas sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu na kung tatanggapin mo'y magagawa mong lubos na magbago. Yaon pala ang pawang katotohanan, mga minamahal. Kaya't hindi katawa-tawa ang mga kapwa ninyong nagsisikap, nagsusumakit na magbago, kundi kahanga-hanga pala sila na dapat silang tularan at dapat silang maging mabuting halimbawa, tulad ng Jesukristong nagkatawang tao at ng mga apostol na nagtibay, nagbata at nagpakatotoo. Ang natirang 12 maliban kay Judas. Kaya doon na patotohanan ang karupukan nila nang tuwirang tanggapin na at magmithi silang makinabang sa handog ng Kristo, tinupad na nila ang layon ng Ama sa buhay nila. Sinabuhay na ang gampanin na atas ng Kristo at isinaallalim na nila, pinailalim na nila ang sarili nila sa Ama at Anak, hindi na sa kanilang laman at hindi na sa sanlibutan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahirap itong tupdin, batid ng Ama. Mahirap itong gawin, batid ng Ama. Mahirap itong mangyari sa tao, batid ng Ama. Kaya't ibinigay, ibinaba ang Espiritu niya upang ang sinumang tumanggap sa hindi nakikitang Espiritu natutupad at gaganap sa kanyang kahinaan ay magpapalakas, sa kanyang karupukan ay magpapatibay, sa kanyang kalampahan ay magpapatatag, sa kanyang kadiliman ay hahawi upang magliwanag, at sa kanyang pag-aalinlangan ay maging marapat na tapat niyang maganap ang dapat niyang tupdin. Espiritu Santo, tanggapin niyo tao. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At ang mga totoo namang tumanggap at nakipagtotoong ganap, na patotohanan nila ang salita ng Amay buhay, nakilala nila ang gawa niya'y mabuti, at naramdaman nilang wala ng pinakamabuti maliban siya, kaya't sa kanilang pagpili, inunay siya. Sa kabila man ang tinalikdan nila ang kanilang katawan, nilimot nilang sanlibutang gawain, ang Ama naman ang nagpasiglat, nagpaalab ng kanilang pananampalataya at nagpagalak ng kanilang kalooban. Dito na patotohanan nila, ang Diyos Ama pala'y totoo kong magturan, walang pagkabula kanyang salita, sapagkat sila'y natutong nagbata sa matimpiin nilang nakamta na pag-uugali, sa mapagbata nilang isip, na pakilala ng Ama ang lahat ng binata mo, anak, makakamtan mo ang galak. Ang lahat ng pinagsumikapan mo, anak, at pinagsumakitan, dulot sa iyo'y gantimpalang mainam. Lamang katulad ng manananim, habang ika'y yumuyukod, kung misa'y hawak ang balakang, dahil sa hirap ng pagyuko mo, at maluwat mong pagkakayuko, dahil gamit mo ang iyong noo, ang iyong mata, at ulong katugma nito, pati kamay mo't paa, kaya buong katawan mo
nararamdaman mo ang pagal na katawan. Subalit, katulad din sa pamumunga ng mga tinanim mo, pagkatapos mong makita ang bunga, nag-asam ka ng mapigtas mo at makuha kung ano ang lasa ng itinanim mo. At nang malasap mo at nakuha ng bungang nahinog na pagsumigawan mong, masarap palang tinanim ko. Matamis na matamis pala ang aking tinanim. Kaya't ang natamisan at nasarapan sa bungang dulot ng tinanim niya, hindi na nagmithing mawala pa ang mga bungang ito, sapagkat ang nais niya sa tuwin ay lasapin niya at manamnam niya nang dahil nagpasarap sa buhay niya. O tao, sino ngang nagbata, nagpagal, nagsumikap, nagsumakit, naghintay, ang di naabutan ng pangakong mainam. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Alalaong baga, paano mong nasabi sa amang may binata ka kung wala pala? Paano mong masasabi sa ama mong nagtiis ka kung wala kang tiniis? Paano mong nasabi sa ama na ikay naghirap dahil sa kanya sa pagsunod mo't pagtalima kung di naganap ang mahirapan ka? Paano mo masasabi sa ama, ako'y nagbago kung walang naiba? Paano mo masasabi sa ama, Diyos ko at ama ko, nakilala kita, kaya't eto ako, kung ang gawa mo'y lisya sa kanya? Sa makatwid, lahat napapatotohanan sa gawa ng tao na nakikita ng ama, bukal sa kalooban, tapat sa kalooban, masaya sa kalooban, may pagmamahal ang kalooban, sapagkat siya ang tinatak niya, malinis na isipan na kanilang tinataglay upang maisabuhay kanyang mga aral. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan inyong pagnilayan. Kung papaano ang panahoy na pakukulimlim na pasisingkad, ikaw ba na nangulimlim ang buhay ay hindi niya mapagliliwanag? Kung papaano ang sikat ng araw ay hindi na silayan sa limagang dumatal ang bukang liwayway, subalit kung kailan magkakatanghalian o dili kaya'y padapit hapon, doon ipinsilay sa makatwid. Kung bumilang ka man ng araw, buwan, taon, ngunit ikay anak ng ama, ikay tapat sa kanya. Hindi kaya, kung sa palagay mo'y dapit hapon at wala ng pag-asa, doon niya naman ibinigay ang tunay na ligaya? O tao! Yan ang patotoo ko sa inyo. Kung saan may kagipitan, nandoon ang saklolo ng ama. Kaya't napapatotohanang siya'y buhay sa mga anak na totoo at tapat sa kanya. Kung saan wala ng pag-asa, doon niya pinakikita, anak, ako ang pag-asa mo kung wala ka ng pag-asa sa kapwa mo. Sapagkat ako ang may buhay na kaloob sa iyo, anong di ko nasilayan sa pagiging totoo mo? Anong hindi ko naramdaman sa sakit at dusa mo nang dahil sa pagtalima mo at pagtupad mo sa akin? Kaya't magsumigaw ka sa galakana kung kailan dapit hapon sa palagay ng taong wala ng liwanag, tsaka ako'y bibigay ang buhay mong maliwanag. Buhay ba nga ma? Sapagkat kung minsan hinihintay ko munang yurakan ka ng kapwa mo, apak-apakan ka upang may masabi ka, Ama, dahil ako'y nilingap mo, inapakan mat niyurakan ako, ikaw na ama kong nagtindig at nagbigay tapang at tatag sa akin. Paano ko anak masasabi? Nang dahil sa pagtalima mo sa akin, naganap ito sa iyo, ngunit di mo ko sinukuat, di mo ko iniwanan. Kaya't ginawa kong marapat na gantimpala kung higit sa iyong inaasam. Kung walang magaganap anak, para ako'y magpatotoong, kung kailan ka hindi umaasa, doon ko binibigay ang iyong walang kapag-pag-asa sa isip mo'y ako'y nilimot na. Upang patotohanan ko
Iba ako sa tao, anak. Hindi ako tulad ng tao. Kay luwat man ang aking pangako, hindi para magbigo, hindi para pasakitan, kundi para makita ko ang sa akin tapat at totoong anak. Sapagkat kung kayo'y sa akin nanunubok, ako rin marunong sumubok sa lahat. Ngunit iba ang gawa niyong panunubok, hindi katulad ng sa aking ginagawa. Sinusubukan ko man kayo, kundi kayo lumalayo sa akin at tapat pa rin kayo kailanman, hindi ko pa ba tulutang magupo ang katawan, kundi patuloy ko kayong aarugain, lilingapin at babantayan upang sa hirap ng inyong buntong hininga akong kagaanan. Upang sa hirap ng inyong pagtawid, ay nahawi kong inyong dinadaan ang hindi nyo namamalayan sapagkat tinitimpi mo ang iyong sarili. Dahil gusto mong malugod ako sa iyo. Mahinahon mong tinanggap ang aking gawa. Ang pag-aatas ko'y tinalima mo dahil batid mong tapat ako. Kaya naman anak, sa kabila ng dus at hirap mo, manalig ka't umasa. Isang araw, iaahon kita sa hirap mong pinagdaranan. Sulong anak, patuloy mo lamang gawin ibigkas ang salita ko. Patuloy mo lamang ipahayag ang kilalanin ako. Patuloy lamang gawin mo na makilala ako at patuloy mong sabihin ang tama't tumpak na salita ko. Lahat ng humamak ay di ako nakilala. Lahat ng tumanggap, mapapakita ko kung sino akong sayo'y nangusap. Tao, paano ang pakikipagtotoo kung walang magaganap tulad kay Abraham, tulad kay David, tulad kay Moises, tulad kay Job, tulad kay Ezekias, tulad kay Jeremias, tulad kay Ezekiel. Subalit mas mapalad pa kayo ngayon sa panahon ninyo, sa panahon nila ng mga ninuno nyo. Higit na hirap at sakit ang kanilang binata bago nila natamasa ang pangako sa kanila. Sapagkat batid kong hindi nyo kaya yaon, sapagkat ang buhay noon ay mahaba at ngayon ay maiksi. Kaya't kung pahahabain ko ang hirap ninyo, aabutan kayo ng kamatayan. Hindi mapapatotohanan ang aking salita. Kaya't ang naganap sa kanila ay di magaganap sa inyo. Subalit ang ipaglaban ako ng tapat at totoo'y dapat din at gawin nyo, at ang mapakita kong totoo akong nangusap sa inyo ay gagawin ko naman tao. Sapagkat walang magnanasa nito kung ganang pagkatao. Sapagkat walang sasambit nito kung ganang katauhan. Sapagkat walang maghahayag kung bilang pagkatao, kaya't aking ginamit ang pagkatao upang aking espiritu'y mag-ulat sa inyo. Sa gayon, mapapatotohanan niyong iba ako at iba kayo. Kayo'y laman, ako'y walang butot laman. Kaya't nakapapasok ako sa nasa kong pasukin, malulukuban ko ang nais kong lukuban, mapaghaharian ko ang nais kong pagharian, ngunit ang tanong, ako ba'y nananahan sa kaguluhan? Ako ba'y mananahan sa kasamaan? Ako ba'y mananahan sa kalituhan? Kaya't huwag kayong umasam. Ako'y kapiling nyo kung gayon ang gawa nyo. Patotoong pagkatao kayo. Kaya't sa oras na kukunin ko ang marapat sa akin, upang aking itanghal at sabihin ko, anak, nagtagumpay ka, ang marurupok at mahihina, doon sila magsusumigaw. Bakit ako'y nagbilang tao at di sa kanya'y naniwala? Di sinsana'y kapwa kami may hawak ng korona na mula sa Ama. O tao, ganang pagkatao'y di masasambit ito,
Ganang pagkatao'y di bibigkasin nito, ganang kaisipay walang talinong sabihin ito, ganang di nyo nasilayan, nabigkas ko ito. Yan ang patotoo. Iba ang salita ng tao at iba ang salita ng Espiritu ko. Na sumainyo at sumasakatauhan upang gamitin sa inyo at gamitin ko at para sa inyo'y mapatotohanang ang nagbalik ay buhay at di na mamamatay kailanman, subalit ang ibinaba na namatay, hindi na masisilayan, sapagkat nag-iisa lamang at katauhan, kaya't walang magbabalik kailanpaman. Subalit ang pangakong binalik, naganap at natupad, kaya't nakatanggap ang marapat at makakakilala ang dapat. Sumainyo ang kapayapaan, kaya't magsusumigaw ang nagpakatuto at nagpakatapat sa kabila man ng hirap at sakit, sapagkat sila'y nilingap ng amang hindi huwad, ng amang tapat at maliwanag ang dulot kanino man. Espiritu, taglay ay liwanag na walang kamatayan, kaya't magalak at magpuri ang nagliwanag, ang isip, ang pandama, na buhay ay pag-ibig ng Ama. Isasadyad ka tao, tandaan mo, dumanas ka man ng iba't iba sa buhay mo upang mapatotohanan mo lamang sa Ama mo, tatapat kang totoo, at patotohanan naman ang Ama mong totoo kang anak niya, kaya't wag ikalumbay, kundi pag sumigaw mo, purihin tuwi na, pasalamatan mo siya. At kapag naganap na ito, itong tinuran ko sa harapan ninyo, ipagbunyi niyong buhay ang Kristo na nabuhay sa inyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, malubos ang galak nyo, magpakatotoo kayo tao. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Karampot lamang gatiting ang binahagi ko kay Constantiang talino at kapangyarihan upang makatupad na mangaral at magbigkas ng aral, upang bigyang karapatang manggamot at hindi bumuhay, kundi gamitin lamang tulad ng kapwa nyo na instrumento upang mapakilala wala ka mang salapi tao, may magagawa ako sa iyo. Huwag mo ikalumbay kung naninimdim ka sa iyong kahirapan, ako'y kilalanin mo, ititighaw kita. Mahal na mahal ko kayo. Lamang anak ko, hindi pagdakakaraka-raka ay makakamtan mo ang bunga ng tinanim ko. Sapagkat may takda ang pagtatanim, may takda ang pagbubunga, may takda ang pag-aani. Tulad ng inyong pagsilang at kamatayan, takda rin iyan. May takda ang paghihirap at may takda ang ginhawa. Kaya't magalak ang naghirap at tinakda ang ginhawa sa kanya. Pagarian kayo tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Hahamakin at pagtatawanan ng di makaunawa ang wika ko. Subalit, may galak pa rin akong isisigaw ko ito kay Constancia upang makita ko ang totoong kumikilala. Kaya't patuloy ko siyang gagamitin at bubuka ang bibig niya at patuloy kong sasambitin ang marapat kong wikain. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may pandamay nakadama. Tao, ang salita ng kapwa nyo, maaring hamak-hamakin nyo
sapagkat walang kapangyarihang maganap ito. Subalit hamakin nyo man ang salita ko, patutunayan ko'y takda ko, ay takda ko nga ito. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang may pandinig, muli nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kay sarap-sarap mabuhay, lalo na't kung may pagmamahal, tuwirang mararamdaman sa puso mong buhay. Kay sarap-sarap magpuri, kung isip mo ay mahinahon, mapalad kang tao, nakamtan mo'y Ama. Kay sarap-sarap mabuhay, kung matwid na ang landas mo, tinatahak mo'y totoo, kasama mo'y Kristo. Buhay bang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Narinig niyo po ba ang Ama? Ano bang hindi kayang gawin niya? Ang lumayo ng pagkatagal-tagal taon ng binilang, pwede niyang pabalikin. Katulad ng prosesyon, saan man nilakbay, ibabalik din ang rebulto sa loob ng dambana. Kaya't ang asawa niyo ba'y naipamigay? Kung di mamamatay ang inyong pagmamahal, maari itong ibalik sa inyong tunay na nagma-may-ari. Ang kabuhayan niyo ba'y nagkalat at nasayang nangawala? Subalit ito ay niloob ng Ama para kayo'y subukan. Kaya niyang ibalik ng higit pa sa takdang araw niya. Kung kilala niyo nga ang Ama, batid niyo ang lahat ng hiwaga niya. Paano nasasabing na ibang gawa niya sa gawa ninyo? Kung parehas lang ang gawa niyo't Ama. Sinong nagpapakulog, nagbibigay kidlat, kung sinong bumuhay at magbabalik ng lahat. Kapag ginustong binawi, mababawi. Kapag ginustong ibalik, ay may babalik. Tao, di nyo siya kilala, kilalanin nyo. Nang makilala nyo, totoo wika ko. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kaya nga't may hinahamak na mga nagpaalipin sa mga katuparang kaganapang nagsalita, ngunit di pagdakay na silayan. Kung kailan nakikita ng Ama, hirap na mga lingkod niya, pagdakay dumatalsak lolo niya, gumaan ang dalahin nila. Patotoong sila pala'y anak nga niya. Siya na may Ama nila. Yan ang mga totoo na anak ng Ama na nakipagtotoo sa gawang mabuti na mula sa Kanya. Kaya't hindi kayang paniwalaan ito ng tao, ngunit Espiritu niya'y batid ang lahat o tao. Ayon kay Lucas, kaya maraming nagalit sa isinugong anak sapagkat matwid kong mangusap, totoo kong magturan, ngunit hindi naunawa ng mga baluktot ang isip at mapagpaimbabaw. Sa panahon ngayon, ang totoong nakikipagtotoo at nagnanasang makilalang Ama at madamat makilalang ang lubos ang Kristong tinatawagan niya, makikilala mo rin ang matwid, anak na nagmamahal sa Ama. Kawawa kayo mga Pariseyo! Ibinigay ninyo ang ikapo ng yerba buena, ng ruda, at ng iba pang gulayin, ngunit kinaliligtan ninyo ang katarungan at pag-ibig ng Diyos sapagkat akala ng tao sa pagbibigay ay sapat na. Kaligtas ay kakamta nila, kagala kay babalik ng Ama, ngunit hindi nila batid, hindi yaon ng Ama,
hindi gayon ang Ama, sa puso mo'y lumilirip, sumusuri siya. Kaya't ang mga taong mapagpaimbabaw, ginagawa nilang magbigay nito, ikapo niyon, ikapo doon, ikapo diyan, ikapo doon, sapagkat akala nila'y masusuhulan ng Ama. Subalit ang wika niya, anak, lahat ng pinamimigay mo'y akin, pinahiram ko lang sa'yo. Kaya't kung ang puso mong ibibigay mo, patutong ako'y sumasayo. Kaya naman, ang mga tapat at totoo sa kanilang ginagawa, nalugod ang Ama, dumanas man ang sakit at dusa sila, nang ibalik ang lahat, higit pa sa marapat. Yaon ang pawang katotohanan, kaya't hindi mawawaan ng taong kaisipan ang aking tinuturan. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang mga iba, sapagkat ginagawa nila ang gayon, ngunit ang pag-ibig ay wala. Ang pagtalima sa kalooban ng Amang mahalin mo ang kapwa mo'y wala, kundi ang nais lamang nila, ipakita yaon para hangaan, purihin, pasalamatan. Ngunit ang nais ng Ama, kaalinsabay ng ginagawa mo anak, puso mo'y isama mo, pasasalamatan kita, pararangalan kita, sa takdang gantimpalang tatamasahin mo ang ginawa mong mabuti sa kapwa mo tao. Sapagkat yaon ako, yaon ang kaibahan ko sa tao. Kaya't alam ko, ultimong kusing na nilaglag mo, gulay na inani mo kung paano pinarte ang kapwa mo, lupang hinandog mo para sa akin anak ko. Sa maktwid, ang lahat ay sa akin, lahat sa iyo'y ibabalik ko. Hacha karamale yan ene karamaya ala. Hacha ralayana. No karamele yene. Ne karameneya hanam. Ne karameneya hanam. Ne karameneya hanam. Subalit, hindi ito nasisilayan ng mga huwad na nilalang, sapagkat salita ko'y di mapagtiwalaan, inuuyam, kinukutya, nagtuturan, hinahamak ng palihim, sa isip ay maraming katanungan. Yaon ang nagaganap sa mga lingkod na tapat. Kawawa kayo mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo'y ang mga tanging luklukan ng mga sinagoga at ang pagpupugayan kayo ng mga liwasang daan sa bayan. Saba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila namamalayan. Sapagkat ang taong gumawa ng kapaimbabawan, para lamang siyang naghahanda ng kanyang libingan, na pagdatal ng takday apak-apakan lamang, ngunit naging walang kabuluhan at saysay kanyang buhay, sapagkat siya'y hindi nakakuhang maging totoo, tapat at matuwid sa gawa niyang iniyalay. Sapagkat ang layon at nasa ng Ama, anak, batid kong nagkasala kayo, sapagkat kayo'y tao, ngunit ang layon at nasa ko, nang makilala nyo'y magbago kayo. At ang nagbagong ang totoo, na damang lubusan ako, isip ay binago ko, natanto niya salita ko, nagawang magtimpi, sarili niyang pagkatao, at ang nangibabaway ako, upang ako'y sambahin sa totoo. Yaan ang pawang katotohanan. Sapagkat ang Espiritong taglay, yaon ang tumutupad, hindi ang laman. Pinalagok ko kayo ng gatas sapagkat hindi nyo pa kayang kumain ng matigas.
Ngunit sa tuwi na baga, kayong mga sa tuwi na'y akin at sako'y pinakikinggan, patuloy pa rin bagang lalagok kayo ng gatas? Anong silbi ng pinaglingkod nyo at paglilingkod nyo kung magpahanggang ngayon di batid ang aral at salita ko? Kaya't dapat lamang manamnam nyo at mawika ko'y salita ko, hindi salita ninyo, upang mapatotohanang kaiba nga ako sa inyo. Yaan ang wika ng Ama na pahatid sa inyong mga anak niya. Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, Guro, sa sinabi mong iyan, pati kami kinukutya mo. At sinagot siya ni Jesus, Kawawa rin kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasa ninyo sa mga tawang mabibigat na dalahin. Ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdala ng mga iyon. Sapagkat iminumulat ng mga huwad, magbigay ka sa kapwa mo ng ika'y bahaginan din at magpala ang Ama. Subalit hindi sinasabi, bukal sa puso mo't may pag-ibig para madama mong Ama at makilala mo siya. Sapagkat ang tao'y maraming minimithi, kaya't ang naunawaan lamang kapag nagbigay kay magbabalik sa iyong siksik, liglig at umaapaw. Ang nais ng Ama, gumawa kang walang hinihintay, kundi siya at ang gantimpala niya ang iyong asahan. At pagkatapos niyon, patutotohanan niyang, ikaw ay anak nga niyang, hindi ka man umasam, ibinigay ang sayo'y makagagalak na lubusan. Sapagkat pawang katotohanan, maraming manunubok na nilalang, subalit ang pawang totoo, hindi nila makita at madama sa puso nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't ang kaisa at totoo sa Ama, magkaisa nga ang layunin at hangarin, magkaisang damdamin, kaya't kapwa naaaliw na sisiyahan sa hirap at sakit, may pagtitimpi at nagnanasang Ama ang magtitighaw. Sapagkat ang Ama ay Ama nga ng lahat. Kilala ka, kilala siya, kilala sila, kilala ang lahat. Kaya't ang lahat ng tapat makikinabang sa kanyang pagmamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sino ngang nakaunawa niyong salitang yaon, kaya't hahamakin ng tao. Bakit siya nagsasalita ng gayon? Katulad ng Kristo, nagsalita bago pumanaw, Hele, hele, hele! O tao, sapagkat ang salitang yaon, hindi salita sa lupa, pinag-aralan ng tao, nabatid ng tao, ngunit gaano katotoo, nabatid lamang yaon sapagkat alam nila, yaon ang salitang yaon. Tulad ng tinuturan kong nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Hanapin nyo sa buong daigdig ng mga libro. Kung may makikita kayo, yan ang patotoo ko, inibay salitang ito. Upang patotohanan ko, pagdatal ko'y may wika ko, may lalahad ko'y salita sa inyo, at upang mawawaan, salita nyo yung inuugnay ko, nang marinig nyo kayong may pandinig o tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Hatcha karamaleyana, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, sapagkat kayo'y mahal na mahal ko, tao.
Buhay ba ang Ama? Sa panahon ni Abraham may ginawa ang Ama. Sa panahon ni Moises may ginawa ang Ama. Sa panahon ng Kristo may ginawa ang Ama. Sa panahon ng mga apostol may ginawa ang Ama. Sa panahon ng Espiritu Santo may gagawin at ginagawa ang Ama. Kaya, kilala nyo na ba ang Espiritu ng Ama? Kilala nyo na ba ang masamang Espiritu? Mamili kayo ngayon kung sinong tatanggapin nyo. Pagkarian kayo. Alam kong I love you. Magagawa. Oh, pakainin mo siya para lalong tumamis. Ang umaasa, nagkakaroon ng pag-asa. Ang nagkaroon ng pag-asa, nabuhay ang ligaya. Buhay bang Ama? Sapagkat kung may binabahagi man si Apo Kunching sa inyo, hindi lahat ay pinababahagi ko ng mga pagtuturan ko sa Kanya. Kaya't, yan ang patutuo ko. May binabahagi ako sa Kanyang di ko binabahagi sa inyo, kaya't hamakin nyo man ang tinuturan ko, matibay pa rin siya. Hachekarameneya, no koramaleyeneya, hachekarameneya, nekarameneya na. Buhay bang Ama? Kaya saliksikin nyo man ang saliksikin, hanapin nyo man ang hanapin, kung di pa rin ito ibibigay ang kaganapan, di nyo pa rin masisilayan ang katuparan ng salitang ito. Kaya mahihirapan lang ang diwa ninyo. Subalit ang tapat at totoo, makikita ang takda. Hambing lamang sa kaganapan ngayon. Nagtaglagas, magsisibol, magtatagsibol. Kaya nalagasan ka ba? Hintayin mong tagsibol. Naging hilaw ka ba? Naku, hindi ka na mahihinog. Sapagkat nabantilawang ka bang tulad ng talong? Nako, di ka nalalambot. Ngunit, ikaw ba'y hambing sa baka na magtigas? Ngunit wala kang tugot sa paghahanap ng ikalalambot. Sabi ng Ama, ginatungan kita ng ginatungan ng kahoy upang magliyab at magliyab at magliyab. Nilagyan kita ng nilagyan ng tubig at patuloy kitang pinalalambot hanggang nakinta ko, ikay lumambot. Subalit, hambing din sa bakang nainip ang nagluluto, inalis sa apoy, tinapon ng tubig, tinapon pati baka. Kawawa naman sila. Tao, kilalanin nyo pagkilos ng Ama. Unawain nyo ang mga salita niya nang di nalulumbay kayo at di nawawalan kayo ng pag-asa, tao! Tao, sa tuwin ay maglimi, magtanto kayo tulad ng habiling, magtimpi kayo! Sapagkat iba ang gawa ng tao at iba ang gawa ng Espiritu. Kaya't mapapalad ang palagay ng kapwa niya hindi susuko dahil matalino, dahil mayaman, dahil malakas at makapangyarihan. Subalit dahil sa Ama, nagawa niyang magpakababa, ibinaba ang talino niya, inalis ang taas ng katauhan niya, dahil naramdaman niya'y Ama, mas pinili niya'y Ama kaysa kanyang talino. Magalak, magpuri kayo, mga nagpakababang tao.
Magalak, magpuri kayo, kayong di nalintana ang kahiyahiya sa inyong kapwa. Subalit sa Ama, kayo'y lubos nagtiwala. Magalak, magpuri kayo habang hinahamak kayo ng kapwa. Isang araw, pakikita ng Ama, pagkahamak mo, akong lumingin sa iyo tao. At ang salita iba sa inyo, patototohanan kong ginamit ko lamang si Constancia upang aking mapatotohanan sa inyong lahat, hindi gawa tinindig ng tao ang gawain ito, kundi akong nagpundasyon at ako ang sa inyo'y bumuo sa gawain. Paano ka pinagtawanan kung walang katawa-tawa? Paano kang hinamak kung walang pagpahamak na dapat na ikay hamakin? Paano kang kukutsain kung walang kakutsa-kutsa sa pananaw ng kapwa? Paano kang nilait kung hindi ka kalait-lait sa pananaw ng tao pagkat ang tao'y mapanghamak? At magalak ka kung naganap ito sa buhay mo. Doon mo mapapatotohanang kinalinga ka ng Ama mo. Heche karamole yene no karamele yene yana alele yene yana. Kaya habang ikay lumuluha, matigib ka ng galak. Wag puot, wag galit, wag hinanakit. Habang ikay dinidikdik, lalo kang tumapang. Ambing sa pamintang lumalabas ang lasa. Habang ikay naanghangan, lalo kang ngumuya, upang lalong tumapang ang iyong dila at di mo na maramdaman ang init, kundi sarap. Tao, magnilay kayo. Paano ito nasambit ni Constancia kung bilang pagkatao? Yan ang patutuo ko sa inyo. Salita nyo'y di ko salita. Wika ko'y di nyo wika. Gawa ko'y di gawa. At ako ay nasa lupa. Sumainyong kapayapaan. Pagharian kayo. Si Constancia ay mahahamak, mahahatulan ng kanyang kapwa, pagtatawanan sa kanyang salita, subalit paano ang pinagtawanang di nasilayan? May nagagawa dito sa lupa. Kaya't ang habilin ko kay Constancia, habang ikay lumuluha, anak, maging matatag ka't matapang. Habang ikaw, anak, ay nahihirapan, lalo mo kong sambitin ang pangalan. Habang ika'y nilalayuan, lalo mo silang lapitan. Habang ika'y kinagagalitan, lalo mo silang mahalin. Subalit hindi kaya yaon ng tao, kaya't pinatibay ko siya sa aking espiritu. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran. Mas mainam na ang maganapay ito, na una ang asim kaysa tamis na tinanggap nyo. Baligtarin natin sa taong mapangutya, na unang tamis, pagdaka ay pait at asim ng buhay dahil sa kasamaan. Kaya magalak, magpuri ang nagpakabutit mabuting nilalang. Asim man ang nalasap, paklamang tinikman, pagkatapos ay sarap. Hambing sa balat ng ito, na habang binabalatan, tumatalsik ang katas
Kapag ito'y tumama sa iyong mata'y maghihilam. Gayon ang nilasap at dinanas ng mga tapat na anak ng Ama. Subalit, patututuhanan ng mga totoong lingkod niya, siyang kumakalinga. Hacha karamalaya ne karamanaya, ne karamenaya hanam, ne karamenaya hanam. Kaya't may patutupad sa hindi nila batid, sa hindi nila kaya, sa hindi nila nalirip, sapagkat patotoo, iba kayo, iba espiritu. O tao, kailan ninyo mawawawaan ang nasa ko? O tao, kailan ninyo malalasap ang handog ko? O tao, kailan ninyo magaganap na tupdinay ako? O tao, kailan ninyo susuriin ang gawa salita ko? O tao, magnilay at magbulay nga kayo, magtanto, magpilay, ngunit di kayang liripin nyo ang mga aral ko at gawa dito sa mundo kung ganang pagkatao kayo. Kaya't espiritu ko'y binahagi ko. O tao, manamnam nyo nawa ang layon ko. O tao, maganap nawa ang liwanag ang maghari sa inyo. O tao, ang wagas na pag-ibig ang siyang dulot ko, kaya't maramdaman ninyo at may sa buhay nawa ito. O tao, walang maliw ang handog ko sa inyo. O tao, kung paano ang tao'y noon, ngayon at kailan may ganito, hindi mawawawaan ang salita na dulot sa kanila. Kung laman ang diwa at isip ay laman at sanlibutan. O tao, iparte nyo sa pangarap ang kaluluwa ninyo. O tao, isama niyong Ama sa mga layunin niyo. O tao, matutong magmahal kayo ng tapat na tulad niya. O taong aking nilingap na pinalingap, marapat kayong maging ganap. O tao, nananalig kayo, ngunit walang pag-asa kayo. O tao, nagtitiwala ka, ngunit di mo'y naasahang mangyari. O tao, paano magaganap ang hiwaga at himala sa buhay nyo
Kung ganang isipan at damdamin nyo'y laman, o tao, hindi pa ba sapat ang maglalabing-3 taon? Ang sa akin, sa inyo'y pinasilay mga hinirang. Nasaan ang inyong tinanggap na espiritu kong alay? Kung di nyo nakilala ang totoo't salita ko, o tao, walang pinagkaiba kayo sa mga Pariseyo, mga taong mapagpaimbabaw gawa sa lupa ay di totoo. Tumatawag sama at sinasambay siya, gaway ni siya naman ito. Kaya't ang lahat ay nangagalit dahil di tapat puso nila. Kaya't ito ang layon at nasa ko'y maganap sa buhay nyo. Ang wag matularan mga ninuno nyong sutil at alibog ang anak. Kunwari ang gawa't walang dapat ipabahala sa kanilang kapwa, pagkat ayaw nilang maagawa ng trono at gawa nang dahil sa pakinabang, takot na mawala. Subalit akong sa kanila'y naghayag at nagwika, di ko pinahalagahan ang sanlibutan at laman, magnilay at magbulay kayo. Kaya't iniaral sa mga apostol ang nagpapahalaga sa kanyang sarili, siyang nawawalan. Subalit ang hinandog at nilimot ang kanyang sarili, siyang nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal na mahal ko kayo. Hindi kailangang maghirap ka muna. Lahat ay mawala sa iyo bago ka makakilala. Kundi pagkasakitan ng isip at damdamin mong mithiing lingapin ka ng Ama at maunawaan mga salita niya. Pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala umbaga, magalak magpuri kayong mga kapatang damdamin na nagnanasasama, patuloy kamtin. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo, mga minamahal. Hatcha karamelena, net karameleyahana, net karameleyahana, net karameleyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Bless na yan. Kahapon iyak ka ng iyak. Taas ang lagnat. Ngayon, nakatawa na, no? Bless na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Napakabuti po ng Ama, napakadakila niya. Ay, sus ko, tama ko. Paano nga bang pag-aralan ang kanyang salita? Sige po. Ang sabi niya sa akin, hamunin ko kayo. Kuhanin niyo yung mga sinabi. Kayong mga magagaling sa memorya, memoryahin ninyo at
sige daw po. Sabi niya po, kung mayroong sa inyo'y gusto, para mapatotohanan lamang, hiramin nyo doon. Naka-record po lahat yun at pag-aralan nyo. Memoryahin nyo. At tumindig kayo dito at kayo mangusap. Payag po ako. Payag po ako. Kaya sabi niya, hamunin ko daw kayo eh. Kunin daw po ninyo doon. At tularan nyo yung pangungusap niya, pati pag-awit niya po. Ano po? Gusto nyo po? Ako po yung maluwag na ibibigay ko sa inyo. Sapagkat inaatasan ako, binipilinan. Kung mayroon daw gusto, sige. Ayun no, kunin nyo po doon ang record. Pag-aralan nyo po, memoryahin nyo ano po. Tsaka kayo tumayo dito at sabihin nyo bukas, Apo Kunching, ako muna magsasabi, nagaya ko po yung salita eh. Gano'n, no? Sige, makikinig ako. Payag po ako, no po? Buong kababaan, payag po ako. Pumalit ka sa akin bukas. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay po ba ang Diyos? Kumusta ka na anak? Kumusta ka na anak? Ay, napakabuti ng Ama. Talagang mabuti po siya, no? Pero alam niyo po ba, minsan ang tawang pananaw nila, ba't yun naglilingkod, nagkasakit? Bakit po ba, yung mga lingkod po ba hindi nagkakasakit? Wow! Kung si Kristo nga po, pinabayaan ng Amang mahirapan eh. Pero hindi siya pinabayaan na malugmok at manaigang mga tao. Kundi nanaig pa rin ay siya. Buhay po ba Diyos? Yung mga apostol niya, may pinatay, may pinugutan ng ulo. Napakapalad po natin ngayon, kilala na ang gusto ng Ama ng marami, sapagkat sinabi niya yan sa banal niyang aklat, daratalang takda, makikilala ang kanyang salita sa lupa. Andyan po, kayo po nagbabasa ng Biblia, ano po, hanapin niyo po yun, ano? Hindi naman po ako magsasabi ng nakalisya dito eh. Nakalagay po dito, maliwanag, huwag mo kang dadayain ng salita. Huwag mo kang dadagdagan, babawasan. Tama po ba? Kaya't kapag ipinahayag mong hakathang isip, kawawa ka. Kawawa ka. Pag pinahayag mo'y kathang isip at niligaw mo ang iyong kapwa, pinapaniwala mo sa iyong salita na pinaririnig sa kanila dahil kumikita ka. Pinararangalan ka, pinasasalamatan ka sa takda, kawawa ka. Kaya't masarap na yung kinukutya, ano po, hinahamak, pinagtatawanan, dahil ang mga nakakakilala, nakakaintindi, nakakaunawa, tumatanggap yung hindi, sila yung humamak katulad ni Kristo. Hinamak ng mga Kaya, sino po ang lugi? Yung hinamak o ng hamak? Tayo po'y kumita ng mga hinahamak. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, may gawain pa po mamaya eh. Ano po? May sakit pa po ba kayo? Gilyan. Lien. Gilyan. Lilian. Lilian. Naku, itong si Lilian. Tunay nakahirap ang tanda.
Pero anak, bakit nga ba? Ba't si Rosalie, napakadaling tandaan, ano? Itong si Lilian. Lilian. Oh, Lilian. Lilia. Ay, kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila po ba siya? Dakila po siya. O, dakila nga siya. Uwi na po ba tayo? Buhay po ba ang Diyos? Kumusta ka na, anak? Nagiginawang ka naman. Yan. Alam nyo, pag mayroong kayong nalaman kayo may cancer, huwag kayong magupo, huwag kayong mag-isip, huwag kayong magdamdam, huwag kayong nalulungkot, huwag kayong nagagalit, kundi patuloy kayong manalig. Pangunahin, manalig, manampalataya, manalangin, maging masaya, at kumain. Para may, ano po? O ikaw, kumusta ka na? Kabilaan kayong upuan na. Bakit apo? Ako na nakakaalam no kung ano sakit nila. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Ang minamahal, napakabuti ng Diyos. Tunay nga po ba siyang mabuti? Ilang araw na lang bago tayo mag-anibersaryo? Po? Saan nyo ba gustong dumadaan? Sa makipot na daan o sa maluwang? Yan. Mithiin ninyong dumaan sa makipot na daan na kahit kayo'y hirap na hirap sa pagdaan, magmithi kayong makasadyad na lubusan kaysa naman gusto nyong luwang na luwang. Kasarap ka dumaan sa maluwang na daan. Nako, sa dako pala roon, may kapahamakan. Ngunit at pasubali kapag makipot ang daan, siyempre makipot makalalakad ka ba ng daskol-daskol? Anong gagawin mo? Marahan, makipot mataba ka. Diyos ko, hindi mo alam paano kang, subalit alam niyo po ba, ang mga pinagdanan yung hirap na yon, yun pala ang nagpagaan, na naunawaan nyo at naramdaman nyo ang Diyos ay pagmamahal. At pagkatapos pala ng mga binata nyo, nakahanda na ang gantimpala niya. Ano po ba gusto nyo? Gantimpala o wala? Siyempre naman po, gantimpala, po Kunching. Gusto mo naman puro gantimpala, wala nang paghihirap man lang kahit konti. Ba, ang sabi nga ay magtanim ka ng magtanim ng ikaw ay maraming. Tatandaan po ninyo, maraming aanihin kakarampot ang mag-aani. Maraming aanihin kakarampot ang mag-aani. At pakatandaan po ninyo, naniniwala po ba kayo sa hiwaga ng Ama? Abay, pag hindi po tayo naniwala sa hiwaga niya, hindi tayo totoong sumasamba sa Kanya. Ang kilala pa rin natin ay Kristong pinako sa krus. Pero yung gawa niya ay hindi natin kilala. Tama po ba? Huwag naman laging nakapako si Kristo sa'yo. Pakawalan mo naman. Kaya po, Kunching, bakit po? Bawat pagkakasala mo, pinapako mo ng pinapako siya Ipako mo siya sa puso mo. Subalit sa gaway, huwag mo nang ipapako. Buhay ba nga ba? Hindi na nga po siya maipapako dahil wala na po siya Subalit ang espiritu niya ay nahihirapan sa'yo. Hindi mo siya nakikita, ngunit ang espiritu niya ay hirap na hirap sa'yo. Kung pwede lang sabihin niya, bambuhin na kita, anak Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mga mahal. Kung pwede nga lamang sa pamamagitan ng pangbabambo ay magigising ang tao, siguro ng bambo na ang Ama. Kaya lamang po, sabi nga niya, anak, sa salita ko doon kayo magising at matuto. Sapagkat ang salita ko magbibigay pang unawa sa inyo. Sapagkat ang salita ko'y nagbibigay buhay ito. Sapagkat hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang tao. Pagpalain kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo
Matigib kayo ng pangunawang totoo. Huwag ang naunawaan nyo lamang ay pangtao at pangmundo, kundi maunawaan nyo yung mga salita at gawa ng Ama. Sa gayon, may mumulat ang inyong kaisipan sa magandang mga layunin at pangarap niya sa inyo. At makakamtan nyo ang mga ginhawa ng kalayaan. Sa hirap ng pag-iisip, sa hirap ng kalooban, sa hirap na dinaranas nyo dahil alipin sa kasalanan. Pagpalain kayo. Ay na po!